Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang mga idol ko. Sila nga pala Hello ang guys, mga so today's pinakamahusay video na papakita ko sa inyo mekaniko. yung basic na paggamit ng iProg Plus. So siyempre nakasaksak na yung ating iProg doon sa ating laptop. Then nakatusok na yung ating pin doon sa point na nakalagay doon sa ating guide. Ayan. Then nakalagay na rin yung positive negative. Then siyempre nakalagay na rin yung socket doon sa module natin. Okay, so sunod natin gagawin, bubukas lang tayo ng iProg Plus. Ayan, tuturo ko sa inyo paano mag-plus or mag-open ng software. So, siyempre, pag okay, run as administrator. Then, okay. Ayan, so paglabas ng software na yan, so, gagawin lang natin dyan. Medyo masilaw, ayan. So, gagawin natin dyan, click lang natin yung okay. Ayun. So, pag-click natin ng okay, but medyo blurred. Ito lang. Ayun. So, pag-click natin ng okay, so, tingnan natin tong COM. Ayan na yung COM 5 or COM 4, ganon. Lalabas yung iProg Plus, then may 1, then naka-load okay. So, syempre, pag error yan or maraming number, ibig sabihin, hindi match yung inyong USB hub. Ayan, yung USB hub na yan or yung mismong USB nyo, hindi match doon sa mismong module. Okay. So, yan yung mga pinapaliwanag ko doon sa inyo sa GC. Gagamit lang kayo ng mga USB hub kapag ang laptop nyo ay Windows 11. Minsan hindi yung tumatanggap ng diretso ng iProg Plus. So, kailangan siya ng 2.0. Yung kulay blue na yung 2.0 version yan or yung USB hub nya. Okay. So, pag open natin ng software, so, ayan siya. Nakita nyo naman yung first step natin. Dapat okay ito. Ayan. Second step, i-click natin yung model. Ano ba yung gagamitin natin? Ano ba yung ipo-plus natin? Raider ba or Yamaha? So, i-click natin tong Yamaha. Ayan. Next time, gagawin ko tong Yamaha kasi nakalagay dito Aerox agad or NMAX So, Yamaha lang ilalagay ko dyan. So, double click nyo lang yan. Halimbawa, nakaganyan pagbukas nyo. Ayan. So, gagawin nyo lang dyan. I-click nyo tong arrow na to. Ayan. Pagbaba, lalabas tong 9S12XS256. Yung 256 yun yung laki ng file natin. So, double click lang yan. Ayan, nakita nyo nag-plus yung yung sa monitor. Then, click natin yung makikita nyo dito. Siyempre, yun yung second step. Third step natin, ito naman D+, or P+. Siyempre, yung gagawin natin, magre-reprogram lang tayo o magre-replus lang tayo ng original file. Click lang natin itong P+. Ayan, kasi pag D+, siya yung nakaangat yan, makikita nyo, naka-highlight. So, P+, lang i-connect natin. Kasi pag ibig sabihin ng P+, program flash. Pag dito, data flash. Okay. So, ang data flash, ginagamit yan sa Unlock Imo. So, other video yan. So, ito muna, P+. So, pagbukas natin ng P+, ganoon lang kasimple. Punta tayo sa blue folder. Then, locate natin yung file natin kung nakalagay sa desktop or nakalagay mismo sa document. So, sa akin nakalagay sa desktop. Ayan, puntahan natin tong Yamaha or sa inyo kung iProg files or anong nakalagay sa inyo. Sa akin, Yamaha to updated. So, double click. Then, Yamaha to updated. Yan. Lahat ng mga files yan, updated na yan. Gumagana na lahat yan. So, syempre, ang ECU natin ay Aerox na keyless. Ayan. So, pupunta natin yung Aerox keyless. Ayan. So, makikita nyo dyan, merong Unlock Imo. Ang gagawin lang natin dyan, kung original bin lang pala or magre-replace lang tayo like may erasure ng IEC, so ang pupuntahan natin hindi mismo dito sa may keyless, punta tayo sa stock file, ayun sa baba, double click natin yan, ayun, then punta natin Aerox, yan, so may nakalagay dito edited, click natin yung edited, yan yung may mga baseline na, kumbaga na tono na yan, pero syempre kapag nilagay nyo sa motor nyo yan, naandar naman yan, pero syempre kailangan nyo siyang basahan ng EFR. Okay. So, dito tayo sa original bin. Ayan. Yung dulo ng ating ECU, yung dulo ng serial number niyan ay 11. So, bubuksan natin yung 11. Ayan o, nakalagay dito, Aerox 155B63 H594A-11. So, bin lang ang kailangan natin. Bin. So, buksan natin yan. Yan, open natin. 11 ang dulo. Mahalaga kasi sa pag-flash ay yung dulo, dapat parehas. So, 11. So, open natin. Pag open, makikita nyo, nagbago na yung mga number. Ayan.
So gagawin lang natin dyan, pagbukas niya, punta tayo doon sa device. Ayun. Click natin yung uncheck. Check natin, register natin. Ayun. So pag register natin, dapat may lalabas dito na register. So pag nakalagay dito ay 85, ibig sabihin kailangan natin siyang i-reconnect. Ayan. So bunutin, isaksak. Ayun. Then try ulit tayo ng device uncheck. Okay. So makita nyo dyan, naka-register na. Ayan. So pag nakalagay dyan ay error, ibig sabihin hindi nyo na itama yung karayom, hindi nyo na itusok dun sa mismong pinpoint. Okay, so kanyang pin out. So pag lumabas ng register, madali lang siya. Click nyo lang tong device, then F2. Ayan. So plus nyo lang. Ayan. So ganyan lang mag-plus sa iPrag. So yan. Hintayin nyo siya hanggang matapos yung loading yan. 100%. 2 times na 100% yan. Layunin, quality na tono, engine potential na palabas ng tuner mo. Pinagtatalunan ng mga mekaniko, bangayan doon, bangayan dito. Nang isang lahi yan ang Pilipino, walang nagsimula na magaling agad. Kailangan masusing isip at pag-aaral. Calculation ay pwede, copy-paste ay pwede, pero mas maigi ang nakakaintindi. Natuno na sakto at sa EFR dumidepende ang legit na tuner at nagsasabi ng totoo. Tahimik gumawa at pinipilahan ng mga motorsiklo. Sabi nga ng mga kasabihan, pag ang lata ay walang laman, mahiba lang ng konting hangin, ingay ay malalaman. Magaling si Ganeri, magaling si ganito. Tama ang tono niya, mali ang tono ko. Yun ang sabi ng matabil na tuner mo. Pumapato sa kwento ng ibang tunero. Dumaan sa dyno, actual straight zone. Sa racetrack pari, makikita ang totoo. Makikita ang totoo. Di daw papatol sa mekanikong mababa ang kaalaman, pero makikita mo, bibig niya di rin mapigilan. Oy, sabi niya pag pumatol sa kwentong buyan ay higit pa sa taong walang pinag-aralan. Pero siya pumapatol, kita nyo naman. Rimapper kung tawagin, gawa ay puro hangin. Gawa daw kalkulyado, motor naman ay palyado. Puro pasikat ng pasikat, gawa naman niya wala sa tono. Mas maigi ng tahimik at galingan ang trabaho. Para customer ay masaya at talagang sulit sa tono mo. Magaling si Ganeri, magaling si ganito. Tama ang tono niya, mali ang tono ko. Yun ang sabi ng matabil na tuner mo. Pumapato sa kwento ng ibang tunero. Dumaan sa dyno, actual straight zone. Sa racetrack pari, makikita ang totoo. Makikita ang totoo. Magaling si Ganeri, magaling si ganito. Tama ang tono niya, mali ang tono ko. Yun ang sabi ng matabil na tuner mo. Pumapato sa kwento ng ibang tunero. Dumaan sa dyno, actual straight zone. Sa racetrack pari, makikita ang totoo. Makikita ang totoo. Ayan guys, so nakita nyo nag 100% na hindi man lang siya naputol or may ibang number na lumabas. Ibig sabihin kapag ganun guys nangyari, successful yung ating map. So pagkatapos nun, bunutin lang natin, tanggalin natin sa socket, then testing natin sa motor. Okay, so ganun lang guys kabilis mag plus. Okay, so sa pagtotono, other tutorial yun. Sa pag D plus naman, other tutorial yun. So gagawin ko rin kayo guys. Okay, so bye bye.